Sa ating pong pangunahing balitang contempt na naman. Pinakontempo ng House Quad Committee ang dating hepe ng Mandaluyong Police na si Colonel Hector Grijaldo matapos na hindi na naman po sumipot sa huling pagdinig po ng komite. 4 na ulit nang ipinapatawag ng Kamara si Grijaldo matapos niyang sabihin sa Senado noong pong buwan ng Oktubre na siya po'y pinilit daw ni na Congressman Dan Fernandez at Benny Abante na kumpirmahin ang reward system sa drug war ng pamahalaang Duterte. Pero mula noon hindi na ito nagpakita pa sa Kamara at nagpa-offer daw noong December 2 sa kanyang balikat kaya hindi rin nakapunta sa hearing kahapon. Ito nga po daw napuno na ang mga kagalang-galang ng mga mambabatas kaya siya pinakontempt. Ayon po naman sa PNP, nasa restrictive custody ngayon ng PNP si Grijaldo at nangakong ihaharap ito sa Quadcom. Samantala po naman, tumistigo pa rin sa Quadcom kahapon ang customs broker na si Mark Taguba. Kanyang itinuro ang Davao Group na umano'y pinamumunuan daw ni Congressman Paulo Duterte na siyang umano'y nasa likod ng talamak na drug smuggling sa customs. Ayon pa sa dating Customs Intel Officer na si Jimmy Guban na naman, Davao Group daw po ang nagpupuslit ng mga smuggled na bigas at ilang pang agricultural products. Ang mga bintang na ito matagal nang itinatanggi ng grupo po naman nila Congressman Paulo Duterte. Samantala, dismayado naman ang Department of Justice sa hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa sabina na ipinadala ng NBI. Ayon po sa DOJ, pagkakataon na sana ito ng Vice Presidente para mabigyan linaw ang banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bibigyan naman daw si VP Sara ng due process at magiging patas ang investigasyon. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente na kontrolado daw ng Office of the President ng DOJ at NBI kaya hindi ito magiging patas sa kanya. Pero ang sagot ng DOJ, nag-iimbestiga sila para malaman kung kailangan siyang sampahan ng reklamong grave threats at paglabag sa anti-terror law. Gusto rin daw nilang alamin kung may banta sa buhay ng Vice Presidente. Naghahanda po naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na ipetisyon sa Korte Suprema ang lumobong unprogrammed funds na naman sa panukala nga pong 2025 national budget. Sa ilalim po kasi ng 2025 proposed budget na inaprubahan sa BICAM, dinagdagan pa ng mga mambabatas ng 373 billion pesos ang unprogrammed funds o yung pong mga nakalinyang proyekto na wala pang pinal na pagkukunan po ng pondo. Kaya suma total ito po'y lumobo na naman sa halagang 531 billion pesos. Gate ni Pimentel, labag sa ating saligang batas ang ginagawang ito ng mga BICAM na ito. Dahil po ipinagbabawal nga sa ating saligang batas na dagdagan ng Kongreso ang pondong hinihingi ng Ehekutibo. Itinanggi naman ng PNP na loyalty check ang pagdalo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanilang command conference kahapon. Tiyempo ang pagdalo ng Pangulo sa meeting po yan sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan niya at ni Vice President Sara Duterte. Pero ang pagtitiyak ng PNP, hindi kailangan ng loyalty check sa hanay nila dahil nananatili silang tapat sa mandato ng saligang batas. Dumalo lamang daw ang Pangulo sa command conference dahil gusto niya mismong marinig ang report ng PNP sa iba't ibang krimen at paghahanda sa holiday season. Posible maging maulan daw ang Kapaskuhan dahil po sa tsansang may mabuong bagyo ngayong pong linggo. Pero ayon nga po sa Pag-asa, ang sinasabi pong namumuong sama ng panahon ay nasa timog silangang bahagi po ng Philippine Area of Responsibility. Pero ang sabi pong kanina ng Pag-asa, ito daw po ay less than 50% na mangyayari depende po sa mga kilos at galaw ng mga weather system sa ating pong kapaligiran. Samantala, 3 namang weather system ang nakakaapekto ngayon sa panahon na sa ating kapuluan. Naghahatid ng mga pag-ulan ang shear line at amihan po sa ilang bahagi ng Luzon, habang ang Intertropical Convergence Zone po naman o ITCZ ang siyang nagbibigay ng mga pag-ulan sa Kabisayaan at maging sa Mindanao.